Yo, what's up? Kung napanood nyo yung vlog natin dito kay JL Antelope Bike Shop, ito yung pinagkukunan talaga ng mga bike shop na mayroong mga J-Lab. Ito yung talaga yung warehouse nila. Kung baga, ito yung mothership kung saan nagmumula talaga or sila yung nag-distribute, sila talaga yung mismong may-ari nung J-Lab na brand na yan. So ngayon, check natin yung kanilang mga J-Lab dito. Unahin na natin yung check sa akin na J-Lab. Ito yung J-Lab Breakers. Meron pa tong ibang J-Lab dito, yung Supreme, yung plain na J-Lab. So check din natin yon. Pero ito muna yung unahin natin, itong J-Lab Breaker. Isa to sa mga talagang literal na mga budget, no? Itong J-Lab brand, grabe, nagulat ako dito kasi yung mga presyo nila ay hindi tumataas ng 10,000. Grabe, bakit gano'n? Napakamura talaga dito. So tara, alamin natin yung presyuhan dito nitong J-Lab Breaker. So like, comment, share, subscribe. Let's go! Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin ko itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Okay, ito na yung bike check natin sa unang-unang J-Lab na bike check natin dito sa JL Antelope Bike Shop. So yung kanilang full details ay nandyan sa screen nyo ngayon, nasa video description, pati yung kanilang address and kanilang Google Map location. I-click nyo na lang yan, dadali kayo dito sa kanilang mismong warehouse. So kung gusto nyo mag-wholesale ng ganito, retail, pumunta kayo dito. Ito yung kanilang address, pakita ko na rin para sa mga viewers dyan. 31 RMT Industrial Complex, Puro 4, Cuyab, San Pedro, Laguna. Medyo ano to medyo talagang parang factory to or mga warehouse yung mga nandito. Hindi ito yung bang kami niiwan ng mga nasa highway. Papasok pa talaga kayo dito, pero sulit naman yung mga pupuntahan nyo dito dahil yung mga presyo dito ng J-Lab ay grabe, sobrang sulit. So tara, bike check natin si J-Lab 2. So itong binabike check natin, itong J-Lab 2 Breaker, ang frame nito ay tignan nyo. Ito yung magnet natin. Okay, tignan nyo, alloy na yung kanyang frame. And ang ganda ng pagka-white nito. Para kang si White Ranger dito. Para sa akin, ang ganda ng pagkakaano nito. Yung combination ng white and black. Yun talaga yung maganda mag-combine, no? Kumbaga nag-aano sila, may click sila or may spark. Sana may spark kung para sa inyo ng nililigaw mo. So ito yung welding, hindi siya ganun kakinis. Dito ay hindi rin natawa sa mga fixie na nababike natin sa mga road bike. So dito sa taas yung breaker niya, napakasimple lang nito, parang plain lang sa taas. And may breaker din dito sa kabilang side. So yung cable routing nito ay naka-external, since meron tong brake, syempre meron tong external cable routing sa taas. Ito ay naka-rim brake dito sa likod. And ito naman yung kanyang rim brake sa kanyang harap. Pakita ko sa inyo yung head tube nito. Syempre straight lang. J-Lab Team Operation. Ayan, napakasimple lang ng kanilang logo. Talagang literal na parang plain lang talaga siya. Pinasimple. And yung down tube niya, parang talaga siyang pa-aero type. Kaya kung papansin nyo, yung mga aero na bike check natin ay ganito yung mga frame nila. Dito, sa seat tube niya, yung binabike check natin ay size 50. Ayan, size 50, and yung kanyang top tube ay size 52. Ayan, magkalapit lang yan. So size 50 cm. And kung gusto nyo medyo malaki-laki, meron dito ibang mga J-Lab na mga mas malaki dito, pero ang binabike natin ngayon ay size 50 cm. So since fixed ito, wala tong lagayan ng beer dito o ng ulam natin, yung battle cage holder. So literal na lang talaga siya. Ayan, J-Lab lang talaga yun nandito, J-Lab 2. So dito tayo sa kanyang crankset. Ito ay 48 teeth or 46 teeth kung di ko nagkakamali. Ito ay alloy na, tignan nyo, square taper. Hindi dumidikit yung ating magnet, pero sa chain didikit siya, sa chain siya dumidikit. Di ba? Dumidikit sa chain. Pero dito sa ating crankset, itong J-Lab Breaker ay hindi siya dumidikit. So alam nyo na, pag fixie, ganito talaga yung pedal ng fixie. And meron siyang strap na dito nakasama. Siyempre kasama na to pag binili nyo itong strap na to. And meron na siyang pedal, siyempre. Paano kayo uuwi kung ganito? Walang pedal. So yung chain nito ay stock lang din. So marami tayong fixie na natalakay na ganito talaga yung kanilang mga stock
na chain. So sa likod, ito naman yung tinatawag ko na flip-flop hubs or double-sided hubs. Bakit flip-flop hubs or double-sided hubs? Mga hindi nakakaalam, and sa mga curious, pwede mo kasi itong baliktarin. Tignan nyo to. And currently kasi ng setup nito ay meron siyang free wheel o kalayaan. So makakapag-back pedal ka pa dito. Pero kasi yung kabila, ay ito yung fix niya. Fix setup. Ayan. So 18 teeth. And ito namang hub niya or flip-flop hubs ay alloy na. Tignan nyo, hindi siya dumidikit. Yung ating magnet dito. Ayan o. O, pero sa kanyang spoke dumidikit siya. Pero sa hub ay alloy na. Ayan. So inuulit ko, tatanggalin nyo lang yan kung gusto nyo gawing literal na fix. Hugutin nyo yan, iikot nyo. Ito nandito, ito na nandito pag inikot nyo yan. So imagine nyo na lang. So bilangan natin yung spokes. Spokes stainless steel for 8, 12, 16, 20, 24. So 24 pieces. Ito ay naka-shredder valve, double wall alloy yung rim, and may J-lab na rin dito. And yung gulong. Yung gulong, tingnan niyo yung gulong nito. Ito yung subok ko na talagang gulong. Ito, tingnan niyo, Chaoyang. So yung Chaoyang na yan, subok na subok ko yan sa aking gravel bike and MTB. Yan yung gamit kong gulong. So tignan natin kung anong size nito. Hanapin ko yung size Ayan, siguro palataan ko sa Lunes. Hanapin ko yung size nito. Parang ano to, 700 by 20 3C kung hindi ako nagkakamali. Hanapin ko lang Teka lang. 23C to. Ayan, Chaoyang nga siya. Ang ganda ng ano. Pag Chaoyang kasi talaga quality. Mali pala tayo, 28C pala. Ayan. 28C and si Miming dumadaan. Lapitin talaga ako ng pusa. Di ba, Miming? Ayan. So 700 by 28C Chaoyang na. Sa gulong pa lang, doon na. Budget siya, yung mga gulong na ganyan na Chaoyang ay budget yan, pero quality yan. Subok na ng alien na so be it yan. Yung gravel bike ko and MTB, never pa ako nagpalit. Ilang taon na sa akin, mga 2 years. Never ako nagpalit ng gulong Chaoyang, hindi pa pod hanggang ngayon. So ito naman, madalas kong gamitin yun. Baka sabihin nyo, hindi ko ginagamit. Madalas kong gamitin yun. Ito naman kanyang seat post. Naka-aero type na rin to. And tingnan nyo, hindi yung dumidikit yung ating magnet. Ayan. So alloy na rin. Alloy yung frame. Alloy din yung kanyang seat post dito na aero. Yung saddle, J-lab na rin. And okay na rin yung design nitong upuan niya. Bumagay naman doon. And yung pusang nagkakamot doon ay Ming. So yung kanyang fork naman, may JL lang na nakalagay dito. Ayan. JL and doon, J-lab team. So hindi lang siya yung plain white lang, at least may design pa doon, no. So yung wheel set sa unahan, same lang din sa likod to. Ito ay stainless steel, 24 pieces yung spokes niya, double wall alloy yung rims, 700 by 28C yung kanyang gulong, and Chaoyang na rin. Subok na talaga yung Chaoyang na yan. So dito tayo sa unahan, ito yung kanyang brake sa unahan. Ayan. Pero nasa inyo pa rin kung gusto nyo tanggalin niya, kung gusto nyo mag-fix talaga. Pero para sa akin kasi mas safe pa rin talaga na may brake. Lalo kung beginner kayo kung beginner kayo sa mga fixie na ganito, mas okay kung may brake kayo. Tsaka na kayo magtanggal ng brake kapag marunong na talaga kayo. Yun ang suggestion ko dyan. So ito naman kanyang aero bar din dito. Ay may palmers Tingnan nyo. Okay, di ba? May palmers na rin dito. Ito ay alloy na rin. Ayan. Kita nyo, may J-lab design din dito. So talagang literal na all J-lab to. Ayan yung kanyang dito, nalaglag natin magnet. Ayan. Yung kanyang brake. Itong brake lever niya, parang alloy na. Hindi dumidikit yung ating magnet. So ayan, may brake na siya. So may brake na si J-lab breaker. Grabe itong na to. Grabe. Nagulat ako sa presyo nito. Yung mga J-lab, hindi siya lumalampas ng hindi siya lumalampas ng nasa 10,000 kumpara mo sa ibang mga sa ibang mga brand. Ito kasi yung binabudget natin na to. Tingnan nyo Ang ganda na ng design. Ayan. So unang-una pa lang J-lab yan na mababudget natin, pero ayan. Tingnan nyo. Ang presyo nitong J-lab breaker na to ay 8,700 pesos, pero SRP pa lang yun. SRP pa lang yun So kung gusto nyo to, kung mag-i-inquire kayo dito and sa iba pang mga J-lab nilang mga brand,
or mga bisikleta, napakadami niyan, iba-ibang model. Ito yung kanilang Facebook page. I-like and follow nyo kanilang Facebook page, nandyan lang. Diyan kayo mag-inquire kasi yung binanggit ko ditong 8.7k or 8,700 pesos ay SRP pa lang yon. Suggested retail price, pero pwede pa kayong tumawad kahit wala pa kayong kasalanan. Wala pa kayong kasalanan. So yun yung kanilang full details, yung kanilang Google application, nandiyan na sa video description and nasa comment section. Yung kanilang contact number ay nandito na rin, address ay nandito na rin. So wala na kayong hahanapin pa dyan. Pupunta na lang kayo dito sa kanila, no? So pwede dito mag-wholesale, mag-retail. So kung gusto niyo magbenta, magtayo ng bisikleta, magtayo ng bike shop na fixie. Ayan, napakadami nila ditong fixie. Ayan, nakita niyo naman yan. Literal na warehouse to ng mga fixie. Ayan, so ngayon lang ako nakarating sa mga fixie warehouse. Ito, so abangan nyo, check pa natin yung iba niyan. Ngayon, inuna lang natin ito, si JLab 2 Breaker. So abangan nyo yung mga next upload natin. Ito pa, check ko pa yung isa yan. So like, comment, share, subscribe. So be it, I love you. Signing out.